Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Kahit na may tuturing na magkalaban sa politika sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, sinabi ng Malacanang na hindi apektado ng pagtakbo ni Duterte sa pagkapangulo ang pamamalakad ngayon sa pamahalaan. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillam. Hindi na ikinagulat ng palasyo ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Noon pa man raw ay halata ng may ambisyon nitong tumakbo sa pinakamataas sa posisyon sa gobyerno. Pinasinungalingan din ni Palace Press Officer Claire Castro ang tingin ng kritiko na nasindak ang Pangulo sa anunsyo ng bise na ngayoy kalaban niya na sa politika. Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo dahil ramdam na po even before ang kanyang pangangampanya sa labas. So hindi po nakakagulat kung siya mag-announce na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Ginawa ng bise ang anunsyo sa gitna ng kinakaharap niyang 4 na impeachment complaints sa Kamara at ang nalalapit na confirmation of charges hearing ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa kamakailang liham ng dating Pangulo sa ICC, sinisi nito si Pangulong Marcos sa kanyang anyay pagkakakidnap at pagkadala sa The Hague, Netherlands. Bagamat may ilang naniniwalang mambabatas na posibleng makaapekto ang pagtakbo ni VP Sara sa resulta ng kanyang impeachment, naniniwala ang palasyo na hindi duwag ang Kongreso. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya'y tatakbo sa pagka-presidente. Samantala, kinumpirma ng palasyo na nakatakdang magkita ang Pangulo at ang kanyang political rival na si former Vice President Leni Robredo sa Sabado. Dahilan para mas umingay ang ugong-ugong na posible ang alyansa ng mga taga-suporta ni Marcos at ni Naga City Mayor Robredo para tumapat kay Duterte sa susunod na halalan. Pero giit ni Castro, magpupunta lamang ng Naga City ang Pangulo para inspeksyonin ang operasyon ng Oplan kontra baha sa lugar. Ang ibang posibleng pag-usapan ng dalawa, bukod sa proyekto, ay dapat abangan na lamang raw ng publiko. Gayunman, sinabi ni Castro na maaga pa raw para mangampanya, kaya wala pa sa isipan ng Pangulo ang eleksyon, partikular na ang magiging pambato ng administrasyon sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. Michelle Guillam para sa All TV News, Channel 2. Tanggap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng sa kulungan na ng ICC ito abutan o bawian ng buhay. Hindi na nais pa ng dating Pangulo na dumalo sa confirmation of charges hearing ng pre-trial chamber dahil wala na itong lakas at mahina na rin ang kalusugan batay sa kanyang waiver na pinirmahan. Pero ayon naman sa kritiko nitong si Representative Laila De Lima, patunay ito na nasa maayos na pag-iisip ang dating Pangulo. Taliwas sa sinasabi ng Chief Legal Counsel na si Nicholas Kaufman. Narito ang report. Patuloy na naninindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Isa sa dahilan kung bakit minamabuti nitong huwag lang dumalo sa confirmation of charges sa February 23 to 27. Sa waiver na nilagdaan ng dating Pangulo dated February 17, 2026 mula sa ICC Detention Center sa The Hague, sinabi nitong hindi siya dadalo sa pagdinig. Alam daw niya ang implikasyon nito at nagtitiwala sa kanyang mga abogado upang questionin ang ebidensyang ihaharap ng prosekusyon laban sa kanya. Anito bilang Pilipino na sapilitang isinakay sa isang eroplano at dinala sa The Hague, Netherlands, paglabag ito sa konstitusyon ng Pilipinas at sa soberanya. Inakusahan din niya ang Administrasyong Marcos na umano'y tumulong sa pagdukot papuntang The Hague. Sa kanyang waiver din, pinabubulaanan ni dating Pangulong Duterte ang aligasyong pinamunuan ang tungkol sa extrajudicial killings noong siya ay nanunungkulan. Tinawag niya itong outrageous lie na umano'y ipinalaganap ng kanyang mga kalaban sa politika.
Inilarawan din niya ang sarili bilang matanda, pagod at marupok ang kalusugan. Handa umano siyang mamatay sa loob ng bilangguan. Ang confirmation of charges hearing ay bahagi ng proseso ng ICC. Tinutukoy kung may sapat na ebidensya upang ituloy ang paglilitis, kung saan suspected crimes against humanity of murder and attempted murder ang kinakaharap ng dating Pangulo. 4 na araw gugulong ang confirmation of charges hearing laban kay FPRRD. Sa Lunes, February 23, magsisimula ito 5 to 10 p.m. oras dito sa Pilipinas. Magbibigay ng pahayag ang prosekusyon ukol sa ibinabatong kaso. Gayon din ang common legal representatives ng mga biktima umano ng War on Drugs o CLRV. Magbibigay din ng opening statement ang depensa o mga abogado ng dating Pangulo. February 24, Martes ay iikot naman sa pagpapasa ng merito mula sa prosekusyon at common legal representatives ng mga sinasabing biktima. Huwebes, February 26 ay ang depensa naman ni dating Pangulong Duterte ang magsusumite ng mga patunay at basehan kung bakit hindi dapat magkaroon ng paglilitis. At sa February 27, Biyernes, ang closing statements ng lahat ng mga partido, prosekusyon, CLRV at ng depensa. Matapos ang confirmation of charges hearing ay magdedesisyon ang mga ICC pre-trial chamber judges sa loob ng 60 araw kung may sapat bang ebidensya para umusad sa mismong paglilitis o di naman kaya ay itigil na ito dahil sa kapos o hindi sapat ang mga patunay. Ayon naman sa matagal ng kritiko at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, patunay lamang daw ang nilalaman ng waiver na pinirmahan ni FPRRD na nasa matino pa itong pag-iisip, taliwas sa argumento ni Chief Legal Counsel Nicholas Kaufman na wala na sa tamang talas ang dating Pangulo. Sa Senado, naghain na ngayon ng resolusyon ang minorya upang igiit na dapat ay sa mga lokal na korte rito sa Pilipinas sumalang ang mga akusadong hahainan ng warrant of arrest ng ICC. Yan matapos banggitin na co-perpetrators umano o kakuntsaba sa war on drugs sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Sa iba pang mga balita, LTFRB inisyuhan ng show cause order ang PUV terminals na matatagpuan sa sikat na malls sa Quezon City dahil sa kakulangan ng pasilidad sa mga pasahero. Halos 23 milyong pisong halaga ng shabu natagpuan naman sa 2 unclaimed packages sa NAIA. At Universidad sa Malabon City, binulabog ng bomb threat. Halos 23 milyong pisong halaga ng shabu ang nadiskubre ng Bureau of Customs NAIA sa 2 hindi pa na-claim na packages sa warehouse ng Paliparan. Ayon sa pamunuan, idineklara ang 2 packages na CCTV kits na mula sa Malawi at South Africa. Nang buksan ng mga kawani ng customs ang nasabing packages, dito na tumambad ang iligal na drogang nakatago sa umano'y mga CCTV kits na may kabuo ang timbang na mahigit 3,000 gramo. Itinurn over na mga ito sa PIDEA para sa proper custody at disposal. Binulabog ng bomb threat ang City of Malabon University kaninang umaga. Agad namang pinalabas ang mga estudyante para sa kanilang seguridad. Wala pang inilalabas na pahayag hinggil sa nangyaring insidente. Pinayuhang mag-shift muna sa asynchronous classes ang mga estudyante ngayong araw. Inisyuhan naman ang show cause order ng LTFRB ang PUV terminals na matatagpuan sa 2 sikat na malls sa Quezon City. Sa pag-iimbestiga ng ahensya, ang 2 PUV terminals ay napag-alamang hindi sumusunod sa mga umiiral na alituntunin at regulasyon. Kabilang ang hindi sapat na bubong upang protektahan ang mga pasahero, hindi sapat na mga bangko para sa naghihintay na mga pasahero, walang malinaw na alituntunin sa mga biyahe, at walang information counter para sa mga pasahero. Ito ay matapos mag-viral online ang sitwasyon ng mga pasaherong pauwi ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa uploader, 2 hanggang 3 oras silang nakatayo at naghihintay makasakay para lang makauwi. Pagsakay naman anya sa bus, siksikan at tayuan pa. Parehong pinagpapaliwanag ang mga terminal managers kung bakit hindi dapat ipasara ang mga nasabing terminal. Inutusan din silang humarap sa isang pagdinig sa March 18, 2026. Sa sports balita, pagiging kalmado at tiwala sa kanyang pagpalo ang naging mindset ni Pinay tennis star Alex Seala para sa kanyang pagkapanalo at makapasok sa quarterfinals ng Dubai Open.
And Ayala does it again. Tinalo ni Ayala si Sorana Chirsayo sa round of 16 ng Dubai Open para makakuha ng slot sa quarterfinals. Sa first set, di kita ng laban ng dalawang magkatunggali. Sa kalagitnaan pa ay nagreklamo si Chirsayo dahil sa ingay ng mga fans na sumusuporta kay Ayala. Natapos ang first set 7-5. Sa second set, nakuha na ni Ayala ang rhythm para makuha ang lamang 3-love. Pero unti-unting humabol si Sorana. Natapos ang laban 7-5, 6-3. Every round is such a battle and, so filled with tension. So I'm really happy with how I performed. And I'm really happy to be able to share it with all of you. The key to today was staying calm and trusting my shots. I think I was very solid in particular moments where I needed to be. Excited si Ayala ngayon na makakaharap sa round of 8 si Coco Gauff ng USA na kanyang naging kapareha sa Italian Open Women's Doubles. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami ngayon sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.